Ang daling ubusin ng pera ngayon mga pards. Kaya kung medyo may naipon ka na kunwari 300,000, 400, pwede mong ikuha ng L300. At least dito, pag may sasakyan ka, hindi mauubos. Pasok mo ilalamog. Kahit pa paano, kumikita ka. Nalilibang ka pa sa biyahe. Kasi ang daling ubusin ng pera ngayon eh. Sabihin mo kalahating milyon, wala kang pinagkakakitaan. Nako, isang taon lang yan, baka ubus na yan eh. Sa mahal ng mga bilihin ngayon. Eh dito, kahit pa paano, kumikita ka, di ba? Basta magtatabi ka lang ng pang-maintenance ng sasakyan mo, yung mga panggastos. Kahit maliit lang, ayos na. Kahit pa paano, nakakain tayo, libre kain, tapos kumikita pa tayo. Pero, huwag mong asahan na yayaman ka, gaya ng mga politiko. Kung gusto mong yumaman agad, mag-contractor ka. Para bilyon-bilyon na agad pera mo. Dito, mabagal na pag-asenso. Pero, at least, di ba, nabubuhay ka. Nakakain ka. Gaya kami tatay, kita mo, di ba? At least, kahit pa paano, nabubuhay kami. Nakakain kami ni tatay. Kasi kung wala kang hanap buhay, wala kang pangkain, mamamatay ka na, sigurado ko lagi. Sa hirap ng buhay ngayon eh. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. November 19 ngayon, Wednesday 2025. Time check, 10:12 AM. First booking from Nagkaisang Nayon, going to Marikina sa halagang 833. Ang layo ng pickup location ay 2.1 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Wednesday ngayon mga pards, bale kahapon Tuesday, di kami nakabiyahe ni tatay. Naalala nyo, di ba nung huling vlog ko yung nagpunta ako sa may World Trade Center, bumili ako ng welding machine nung Sunday. Eh, naka-uwi ako gabi na. Dinala ko yung welding machine nung Monday ng umaga, alas 6. Tapos nagatid ako sa asawa ko kasi coding namin, wala kaming biyahe nun. Hinatid ko yung asawa ko sa trabaho niya. Doon ulit sa may World Trade Center. Ngayon, pag uwi ko, andun si tatay excited eh. Nagwe-welding na siya, upuan na baklas. Kasi ano na yun eh, giba-giba na, binuo ni tatay yung upuan, welding niya. Pagdating ko, oh, pag di mo ginagamit yung salamin mo. Kasi may libreng ganun yung mga parts eh, mas. Sabi niya, di ko makita yung tinutusok-tusok ko eh. Di niya na makita. Sabi ko, may shades ako sa bahay na kulay itim, ngayon na lang gamitin mo. Nag-shade siya. Kaso mga parts, huli na ang lahat. Ang tagal niya na pala nagtutusok-tusok na ganon. Ganon na lang ganon. Hanggang sa, di natapos na, kinagabihan, ayun, namagay yung mata niya, nagluluha. Sabi ko, di ba, alam mo naman, kailangan ng shades talaga niya kasi hindi kaya tignan ng mata yan, nakakasilaw, masakit sa mata. Ayun, hanggang Tuesday, di kami nakabiyahe kasi namamagay yung mata niya, nagluluha eh. Umiiyak eh. Okay, Wednesday, nakaginawa na yung mata niya. Pinatakpatakan niya ng eye mo. Medyo okay na. Kaya ngayon, nakashade si tatay eh. May bago tayong update sa apps nila, alam mo, mga pards. Nakikita na natin yung ipapadeliver. Ayan oh, papadeliver na. May picture na mga pards. Nasasama na nila yung picture sa app kung ano yung i-deliver natin. Kaya maganda rin mga pards kasi yung pipick upin natin, nakikita na natin. Nilalagay na nila dyan sa Lalamove driver apps natin. Hindi na natin kailangan pa magtanong o mag-question, tawagan. Ginawa ko nga, nag-chat lang ako eh. Sabi ko, papunta na ako. Sabi nung nag-book, okay daw. Kasi diba kadalasan, tatawagan natin, tinatanong pa natin kung anong pipick upin natin. Ngayon, hindi na. Dahil nandyan na yung picture eh. Hindi mo na kailangan pantanungin kung anong ipapadala nila. Pick up tayo mga pards ng first booking natin. Yan yung pick up natin mga pards. Mga upuan. Hindi yan. Bali yung pick up natin mga pards, 8 balot daw na ganyan. Bali 8 balot, tapos may sobrang 2 piraso yung pipick upin natin. 8 na tayo na balot. May 2 pa ma'am no? 2 pa. 2 piraso. 2 piraso. Bali 50. Yan na yung last, yung 2 piraso. Okay, na-pick up na namin yung first booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 20 km. Alright, let's go! Yung vlog natin tayo sa may, sa may bitukang manok, may nagsabi dun eh, may nag-comment. Sabi niya, hindi raw yun ang bitukang manok, yung Atimonan na pinuntahan natin. Emis Road daw yun. Meron daw bitukang manok sa may Camarines Sur daw. Meron. Eh, tinignan ko sa may Google Map mga parts. Meron din, pangalan niya rin doon sa may Camarines Sur.
bitukang manok din. Yan yung sinasabi ko. Sa may Camarines Sur, oo. Yun sa may piyok. Oo, doon kayo dumaan. Iba yung atimonan na bitukang manok. Pero nakalagay sa may atimonan, bitukang manok Budek. Ibig sabihin, para silang bitukang manok. May bitukang manok pala ng atimonan Quezon. May bitukang manok ng Camarines Sur. Dalawa ang bitukang manok pala. Dalawa yun. Ayun yung next target namin ni tatay pag kami magpapadeliver papuntang Camarines Sur. Bitukang manok naman ng Camarines Sur pupuntahan namin. Zigzag din yun. Malayo na tayo ng palayo Sunod, Bicol na yan tay. Sinasabi mo pala napuntahan mo na. Kaya sabi mo, napuntahan ko na yung bitukang manok Kaya pala gumagano si tatay. Tapos nung nakita niya yung bitukang manok natin mo ng Quezon, sabi niya, di pa ako nakapunta dyan. Yung pala dinaanan niya sa may Camarines Sur na bitukang manok. Ngayon alam na natin, ayun yung nadaanan mo. Yung Camarines Sur. Kasi zigzag. Kasi di ba papunta kayo ng Bicol lagi? Dati nag-deliver kami ng ng gulay sa may Albay, Legazpi. Kaso bata pa ako nun Parang kaka-first year high school ko lang. Wala naman tayong sa mga nature kaya puro tulog ginagawa ko sa likod ng sasakyan ng jeep dala namin. Natutulog lang ako sa likuran dahil ang haba ng biyahe. Sila tatay ang driver nun tsaka yung bayaw ko. Palitan silang dalawa ng bayaw ko na nagda-drive. Yung drop-off namin mga parts papuntang Marikina. Dediretso muna namin to kasi mga upuan na babasagin to Mahirap sabayan baka kapag pinatungan natin ng mabibigat mabasag. Kaya dediretso muna namin yung tatay. Puno na rin kami. Sa ibabaw pwede papatungan mo kaso baka mabasag nga. Ito na tayo mga parts sa may A. Bonifacio, Marikina. Bale 1.9 kilometer na lang yung drop-off location natin. Along A. Bonifacio, tas kakanan lang tayo. Hindi ko alam kung subdivision to yung papasukan namin. Pero malapit lang along A. Bonifacio lang ng Marikina. A. Bonifacio, Marikina to baka sabihin nyo. A. Bonifacio, Quezon City. Okay mga pards, drop-off tayo ng first booking. May buwat to 80 pesos. Driver ferry. 12:25 PM. Panghali. Sa may De La Peña Elementary School tayo. Marikina. 8 balot to mga pards nito. Isang balot, 6 na piraso. Ano to sir? 50 piraso sir. 6, isang balot. Yung 8 balot sir, 48. Ayun yung sobra yung dalawa. Sakto 50. 48 to. Ayun yung dalawa. 8 balot yan Yan, 8 balot, 48. Tapos ayun yung dalawa, pang 50. Yung dalawa. Okay sir, salamat. Habang iniintay namin mga pards, yung bayad ng Gcash sa amin kasi sabi nung nag-book, i-Gcash niya na lang daw yung bayad. Nasabay na namin ng pagkain. Kasi alas 12 na rin naman. Ayun, nag-send na. Ayan, 900 yung binayad mga pards, bayad Gcash. Ang sisingilin lang namin ay 750. Tapos may wallet siya na 83. Tumawag si ma'am. Hello ma'am. Okay ma'am, i-check ko po. Parang okay na ma'am, parang may nag-notice na sa akin Sa notification ko yung nasend na. Okay ma'am, thank you ma'am Okay. Kaya mga pards, tumawag yung nag-book sa atin para sabihin lang na na-send na yung Gcash. 900 binayad, 750 lang dapat isingilin natin kasi may wallet siya na 83 pesos. Kaya meron tayong tip na 150. Yung booking may buwat yun mga pards. Driver carry lang, 80 pesos. Kaya mga pards, you have received money in Gcash. Ayan, nakalagay 900 pesos. Time check, 1:14 PM. May second booking na kami. From Loyola Heights going to Pasong Putik proper. Sa halagang 713. Ang layo ng pick-up location ay 4.1 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Pick-up tayo mga pards. Ano sir? Ilang bag? 20. Pick-up natin mga pards. May mga parts, pick up natin 20 pieces. 20 Gagapang na kami mga parts, pababa sa may drop-off location, papuntang Pasong Putik. Dito kami ngayon sa may Katipunan na Avenue, medyo matumal Parang hirap kumuha ng kasabay, kaya gagapang na kami, pababa ng Commonwealth. Baka doon kami makadampot Sana makadampot pa kami para madagdagan pa yung kita namin. Ang daling ubusin ng pera ngayon mga parts. Kaya kung medyo may naipon ka na, kunwari, 300,000, 400, pwede mong ikuha ng L300. At least dito, pag may sasakyan ka, hindi mauubos. Pasok mo ilala mo, kahit pa paano, kumikita ka, nalilibang ka pa sa biyahe. Kasi daling ubusin ng pera ngayon Sabihin mo kalahating milyon, wala kang pinagkakakitaan. Nako, isang taon lang yan, baka ubus na yan Sa mahal ng mga bilihin ngayon. Dito, kahit pa paano, kumikita ka, di ba? Basta magtatabi ka lang ng pang-maintenance ng sasakyan mo, yung mga panggastos. Kahit maliit lang, ayos na. Kahit pa paano, nakakain tayo, libre kain, tapos kumikita pa tayo. Pero, huwag mong asahan na yayaman ka, gaya ng mga politiko
swerte ko. Kung gusto mong yumaman agad, mag-contractor ka. Para bilyon-bilyon na agad yung pera mo. Dito mabagal ang pag-asenso. Pero at least, di ba, nabubuhay ka. Nakakain ka. Gaya kami tatay, kita mo, di ba? At least kahit pa paano nabubuhay kami. Nakakain kami ni tatay. Kasi kung wala kang hanap buhay, wala kang pangkain, mamamatay ka na, sigurado ko lagi. Sa hirap ng buhay ngayon eh. Kaya pag kami naitabi ka, di ba? Laban mo na sa sa sasakyan, panghanap buhay mo. Kuha ka ng kotse, kuha ka ng ganito, 300, kuha ka ng mas mataas, 2,000 kg, di ba? Kung may naitatabi ka lang naman na pera. Kaysa sa maubos yan na walang kwenta, nakatago lang, maubos yan. Kasi dito hanggat bumibiyahe ka, kumikita ka naman eh. Kaya yung nakatabi ng pera mo, maubos. Wala kang laban. Dito kahit pa paano may laban ka. Yun lang, puhunan mo lang yung pagod. Kasi yun nga, bibiyahe ka eh. Nakakapagod din bumiyahe maghapon. Pero wag mong isipin yung pagod, isipin mo yung nalilibang ka. I-enjoy mo lang yung biyahe para hindi ka gano'ng mapapagod. Eh kung may-ari ka ng sasakyan, di ba, gawin mo, magpahinante ka lang, kumuha ka ng driver mo. Gaya ng tatay ko, di ba? Kanya yung sasakyan, kumuha siya ng driver. Oh, nandyan siya, nalilibang siya. Pag walang matutulog, pag pangit ng view, iiglip siya. Pag maganda na yung view, gigising na naman yan. Ganun lang. Ganun lang lagi gawin araw-araw. Ewan ko, hindi ka magsawa. Hindi, ano lang mga parts, ano lang talaga. Tsaga-tsaga lang. Karpian mo lang para kumita. Time check, 2:09 PM. May nakuha kami pang sabay mga parts. From Batasan Hills going to Caloocan North sa halagang 740. Ang layo ng pickup location ay 1.6 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga parts ng third booking natin. Yung pick up natin, mga box. Ayun mga parts. Toilet bowl cleanser. Ito yung unang nakuha natin, nakagilid lang. Bale, dun natin sa loob to kasi maunang ibaba to eh. Pasong putik lang to, maladaanan natin. Bago tayo pumunta ng North Caloocan. Personal collection yung pick up natin. Okay mga parts, ayun na. Saktong-sakto lang. Turan natin. Kaya magbabayad, sir? 1040. Okay na to? Salamat sir. Okay mga pards, sakto lang yung nakuha natin. Pasong putik proper, maladaanan natin anong Commonwealth. Tapos diretso tayo ng North Caloocan. Ito nakuha natin mga box, yung pangsabay natin. Kanina kasi rin sa may Katipunan matumal eh. Dito pagdating sa may Commonwealth banda, madaming booking, maraming lumalabas. Kaya lang, tiyempo-tiyempo lang. Kasi pag nakuha nyo sa kabila, malayo yung U-turn. Dahil nga Commonwealth to, may MRT sa gitna. Malayo yung babagtasin mo para mag U-turn mga pards. Na-tiyempo lang sa amin na Batasan. Sabi ko Batasan, madadaanan namin to. Kaya kinuha ko agad. Ay pag-unahan ako. 1 kilometer lang yung pick-up. Kaya paswerte sa amin na punta yung booking. Kaya swerte tayo mga birds. Parehas 1,000 kg yung nakuha natin. Itong isa 1,000 kg pero konti lang, di ba? Mga parang sako-sako lang ng semento yata ng tiles to eh. Hindi ako nagkakamali ha. Tapos 1,000 kg ulit yung nakuha natin, di ba? Kaya swerte pa rin. Swerte pa rin tayo kahit tanghali tayo lumabas. Time check muna tayo. 2:30 PM. Bale, malapit na kami sa drop-off nitong mga sako-sako na semento. Dahil papasok na tayo ng Commonwealth Fairview. Sabi ni Mark Chris Villar, yung vlog namin sa may papuntang Katimunan, sa Bitukang Manok daw. Dapat gabi kayo dumaan sa Bitukang Manok para ma-experience nyo yung biglang may puwapara. Tapos biglang nawawala. Tapos yung may maririnig kang umiiyak, humihingi ng tulong. Biglang tataas balahibo mo. Kaya daw walang dumadaan daw dyan pagkagabi. Marami daw nagpaparamdam. Kaya nga ayaw ni tatay dumaan ng gabi dun eh. Kakanan ako. Sabi ni tatay, wag yan. Sigsag yan. Natakot ni tatay. Kaya sa kabila kami dumaan eh. Sa may Maharlika Highway kami dumaan. Sa may Diversion Road. Kaso lubak-lubak dun. Sa may Diversion Road. Ay, okay na po yan, ma'am. Salamat po. Drop off na tayo mga pards ng second booking natin. May tip tayo 50 mga pards. Ha? Water po. Pang tiles yata yan? Okay, nahalos Okay, pamunta naman tayo sa may third booking drop-off natin. Ang layo na lang ng drop-off location ay 11 km. Alright, let's go! Dito kami dumaan mga pards sa may looban ng Tala. Bali kasi yung drop-off location namin kanina sa may Pasong Putik, dyan banda malapit sa may Maligaya. Kaya nasa looban ng tayo ng Maligaya, dito na kami dumaan sa looban ng Tala. May daan din naman, patagos tayo ng Carino Highway. Malapit ata to sa Tungkong Mangga na ata to. Parang hindi na North Caloocan
Caloocan, parang San Jose del Monte na. Yung pinakadulo ng North Caloocan, yung pagdideliveran namin nito mga karton-karton. Ito yung looban ng Tala. Tatagos tayo ng Malaria Road. Tapos, lalabas tayo ng Quirino Highway. Tapos, yung papuntang Tungkong Mangga, dyan sa may grotto. Doon natandaan namin kung hindi ako nagkakamali. Maganda sa Quirino Highway, sana dumaan tayo, no? Sa may, ginagawang mga MRT. Kaso, mapapalayo naman tayo, no? Pag doon tayo, kasi nasa looban na tayo ng North Caloocan, malapit dito. Kaso, mas mabagal kasi two-way lang eh. Ayun lang, salubungan lang. Quirino Highway na tayo mga pards, yung patagos na to ng San Jose del Monte. Tapos bago tayo dumating ng Tungkong Mangga, doon tayo kakaliwa. Pasok ng papuntang grotto yata to, hindi ako nagkakamali. Yan yung nakikita ko sa map ko eh. Hindi ko lang mabasa kasi nagmamaneo tayo. Pero siguro tama to, yung nakikita ko sa map. Ganda ng panahon ngayon mga pards, so direct na direct talaga yung araw. Time check tayo, 3:33 PM na. Tama nga mga pards. Ito nga yung way ng papunta ng grotto. Nakalagay kasi sa booking nung nakuha ko, North Caloocan yung drop off, pero pagka binasa mo na yung address, San Jose del Monte, Bulacan. Nakakaloko eh, no? Nung mamimili kami, di ba, mamimili ka ng booking, nakalagay North Caloocan, kaya kinuha ko kasi sabi ko malapit lang to sa sa Pasong Putik, yung pinikap ko na booking, North Caloocan lang eh. Yung pala, pagka nakuha mo na, binasa mo yung address, San Jose del Monte, Bulacan nakalagay. Wala nang North Caloocan na nakalagay. Pameke, no? Kaya nga sabi ni tatay kanina, nagtanong eh, oh, San Jose na tayo ah. Ba't kala ko North Caloocan lang? Bulacan na to eh. Bulacan na. Sa San Jose del Monte, Bulacan na kami. Grabe yung trek yung araw mga pards. So, trek na trek. Ito na pala yung yung grotto. Pagka mahal na araw, ito yung mga nilalakad nila. Kung wala taga Maynila, lalakarin lang nila yun. Ito yung kanto na yan. Yung may gate na asul na yan. Grotto. May naglalakad pa ba ngayon sa grotto? Pagka mahal na araw? Meron pa, no? Meron pa rin pala. Mga naglalakad. Ito yung mahal na araw. Drop off tayo mga pards. Time check, alas 4. San Jose del Monte, Bulacan. Yan ang binababa na nila yung items. Bulacan na ba to? Bulacan. Nakalagay sa natin, Caloocan North. Pero kapag pinindot mo, dyan yung address, San Jose del Monte. Tama naman yung address ng San Jose del Monte, Bulacan. Mali lang yung nakalagay dito sa pin, Caloocan North lang. Caloocan ba yun, sir? Yung may click niya. Caloocan na yan. Kaya wala nalilito yung maps niya. Ba't Caloocan North pero San Jose del Monte? Bulacan to. Parang pinakapagitan mo yung creek. Yung creek na yan. Yung kabila, ilog pala pagitan. Pag tumawid ka ng ilog, North Caloocan. North Caloocan. Ito, San Jose del Monte. Saktong 4:30 na mga pards. Dito na kami sa may Quirino Highway. Uwi na kami. Natatay daw si tatay. Kanina niya pa ito tinitiis eh. North Caloocan to Kalumpit. May mga booking pa naman. Pero sa may San Jose, bihira. Puro North Caloocan. Kala ko, North Caloocan yung drop-off namin. San Jose del Monte, Bulacan pala. Pero kung nakakahagap pa sana. Oh, may Las Piñas nga eh, no? Wala kumukuha eh. San Jose del Monte to Las Piñas. 1,082 plus 108. Nag-plus na siya, oh. Wala pa rin kumukuha. Paano eh? Bali, ano na yan? Layo eh. 1,200 na. Ginawa niya ng 1,200. Wala pa rin kumukuha eh. 2 kilometer lang yung layo sa amin. Ha? Hindi natin kunin yung kaya Oh, gabi na. Gagabi na tayo. Layo yun, Las Piñas eh. Traffic na. Yung malapit lang sana. Traffic na eh. Nabangan namin yung malapitan. Kunin namin, pauwi. Kailangan pa tayo Las Piñas, makakuha ka ng pabalik. Laban lang. Kung hindi sumasakit yung tiyan ni tatay, sumasakit eh. Baka hindi niya matiis. Magkalat dito eh. Baka eh. Kung baka ako. Pigil na po kasi hindi naman pata. Napipigilan mo. Napipigilan. Napipigilan pa pala. Ayun lang, masakit sa puso niyan. Magpigil. Mag-income reveal tayo mga pards. Bali, uwi na kami ni tatay eh. Naka-3 booking lang kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 1,824. Katapos mga pards, nakakuha kami ng 200 na tip. Pag inad natin sa 1,824, sabihin natin 2,000 na lang mga pards. Sakto. Tapos bawasan natin ng 500 na diesel. At 100 na pangkain lang yung ulam. Sa bahay na kami magmemerienda. Maaga pa naman eh. Pag uwi namin ng bahay. Kaya 100 na ulam lang yung nagastos namin. Bale, 600 yon diesel tsaka ulam. 2,000 bawasan 600. Natira sa amin ay 1,400. Ayun mga parts, naka 1,400 kami. Nahuli. Mga kumakaunter. Mga kumakaunter. May nanguhuli pala dyan. Mga kumakaunter. Ayun, naka 1,400 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila alamove. Gandito na lang mga parts. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat.